Parang iba yata ang tingin mo sa kapatid ko ah. Meron ba akong hindi alam? Tanong ni Mrs. sa akin. Parang nahalata kasi nito na napapasulyap ako madalas kay Ella, ang bunsong kapatid ng aking asawa. Sa edad kasi nitong 20, mukha pa itong nene. Pero ang hindi alam ng asawa ko, may usapan na kami ni Ella tungkol sa gusto niya mangyari. Ako si Marvin, 30 years old, may asawa, pero wala pa kaming anak. Kasama namin sa bahay si Ella, ang hipag ko na kapatid ni Mrs. Dahil madalas nasa bahay kami, halos araw-araw nagkikwentuhan kami ni Ella, lalo na tungkol sa kanyang boyfriend na madalas ay nangungulit daw sa kanya. Sa madalas din na panonood ng aking asawa ng online movies at pagpunta sa mga adult site, marami tuloy pumapasok sa kanyang isipan. Sa umpisa ay hindi ako makapaniwala na gusto pala ni Mrs. ng ganon dahil nakilala ko ito na maayos naman at maganda ang pamilya. Dalaga ko rin nakuha si Mrs. Kaya wala sa isip ko na may sumasagi pala sa kanyang isipan, nakakaibang karanasan na gusto niyang subukan. Simula kasi na mag-pandemic at naging work from home na ang aking asawa, doon ko na napansin na madalas itong nanonood online. Meron siyang site na pinupuntahan at ipinapakita sa akin. Ano daw kaya ang pakaramdam ng 4 na lalaki na sabay-sabay at siya lang mag-isa. Mababaliw daw siguro siya, sabi nito sa akin. Natatawa na lang ako sa aking nakita at kunwari sinasakyan ko ang gusto niya. Kaya sinabi ko na lang na subukan namin kung gusto niya talaga ng ganon. Pero hindi ko akalain na seryoso niya pala ang aking mga sinabi. Madalas may ipinapakita sa akin na yun daw ang gayahin namin, na para bang kinukondisyon ang utak ko sa ganong sitwasyon para mapatunayan ko na seryoso talaga sa gagawin namin. Sinabihan ko siya na gusto ko rin maranasan ang tatluhan. Dalawa sila at ako mag-isa. Pumayag naman si Mrs. Maghanap raw ako ng babae na pwedeng sumama sa amin. Sa mga sinabi ni Mrs., parang naengganyo tuloy ako na gawin yon kahit biro lang sa akin. Dahil malapit sa akin si Ella at open siya sa mga ganong usapan, naikwento ko sa kanya ang gusto ng ate niya mangyari. Sinabi ko rin na naghahanap kami ng magiging partner. Pumayag naman si Ella sa mungkahi na siya na lang daw, basta raw papayag ang ate niya. Sige kuya, okay lang ako para matupad lang ang gusto ni ate. Ella, nakakayaman pero pati ikaw nadadamay sa pantasya ni ate mo. Hayaan mo, kakausapin ko ulit siya tungkol dyan. Kuya, baka awayin ka lang ni ate. Huwag mo na lang sabihin sa kanya. Kunwari ay surprise lang, sabi ni Ella sa akin. Napaisip naman ako, maaaring pwede nga ang ganon. Pero hindi talaga ako komportable. Saka iniisip ko, pagkatapos kaya nito, ano pa ang mga sunod na mangyayari? Paano kung magustuhan ko? Paano kung magustuhan din ni Ella? Ano na ang kahihinatnan ng relasyon namin? Isa pa, pagkatapos nito, si Mrs. naman ang maghahanap ng partner niya. Hindi ko yata kaya na makita ang Mrs. ko na inaangkin ng iba. Ayokong kumain ng dinilaan ng iba, sabi ko sa sarili ko. Oh, bakit mainit na naman ang ulo mo? May masakit ba sa'yo? Tanong ko kay Mrs. nang dumating ako galing ng trabaho. Wala. Biglang sagot ng asawa ko na parang inis. Halika, kumain muna tayo. Sabay alok ko sa dala ko ng pagkain. Pero naayos ko na ang pagkain, hindi sumunod ang asawa ko. Kaya bumalik ako ng kwarto. Nakita ko si Mrs. na nakaharap muli sa computer at tila seryoso sa panonood. Pero nang mapansin niya na nandun ako sa kanyang likod, agad na inilipat ang pinapanood. Halika na, kain na tayo. Alok ko ulit kay Mrs. Tumayo naman si Mrs. at sumunod sa akin. Si Ella, napansin mo ba? Tanong ni Mrs. habang kumakain kami. Hindi. Kayo ang nandito sa bahay, di ba? Baka nandiyan sa kwarto. Sagot ko kay Mrs. Sandali, titingnan ko at na makasabay na sa atin sa pagkain. Agad naman akong tumayo at pumunta sa kwarto ng aking hipag. Marahan akong kumatok pero hindi nagbukas. Kaya dahan-dahan ko na itinulak ang pinto. Napalunok ako nang makita ko ang aking hipag. Tulog ito sa kanyang higaan. Hindi ko maintindihan ang aking nararamdaman. Ang ganda ng aking hipag,
sabi ko sa sarili ko. Pero mas nanaig pa rin sa akin ang pagiging kuya niya. Kaya agad ako lumabas at isinara ang pinto. Tulog si Ella eh. Tira na lang natin ang pagkain, sabi ko kay Mrs. nang bumalik ako sa lamesa. Habang kumakain kami, pansin ko na tahimik at matamlay ang asawa ko. Kaya inusisa ko ito at pinaalala ko sa kanya ang gusto niya. Meron na pala ako nakita na partner. Kailan mo ba gustong gawin natin? Pagkasabi ko, biglang napatingin si Mrs. sa akin. Napangiti ito. Totoo? Sino? Biglang tanong nito sa akin. Hindi ko naman masabi na si Ella. Surprise lang. Gusto ko kasi biglaan lang para mas excited, sabi ko kay Mrs. Lalo naman natuwa si Mrs. at napayakap sa akin. Talaga? Sure na yan ha? Pagbibigyan mo ang gusto ko, sabi pa nito sa akin na parang biglang sumigla. Hindi ko naman alam ang isasagot ko dahil ang totoo, wala talaga akong plano. Siguro, unahin na lang natin yung sayo, sabi ko kay Mrs. Anong ibig mong sabihin? Tanong sa akin ni Mrs. Mahirap kasi makakuha ng babae na partner, pero lalaki madali lang, sabi ko kay Mrs. Sige, ikaw ang bahala, na parang lalo pang natuwa si Mrs. Lumipas pa ang mga araw na parang laging masigla ang asawa ko. Madalas, nilulutuan pa ako ng masarap na pagkain dahil sa pag-aakala niyang inaayos ko na ang gusto niya. Pero nagtatanong-tanong na rin ako, kaya lang wala pa talagang kasiguruhan. Lagi ko nalang pinapaalala kay Mrs. yon para lagi siyang masaya at hindi ako awayin. Si Ella naman ay handa na rin sa usapan namin dahil nagtatanong din ito kung kailan daw namin gagawin. Pero may isang gabi na hindi ko inaasahan na mangyayari. Inabot ako ng malakas na ulan pauwi sa aking trabaho. Kaya nag-chat ako kay Mrs. na baka hindi agad ako makauwi. Pero hindi siya nag-reply. Kaya si Ella ang tinawagan ko. Nag-reply ng chat si Ella. Wala daw siya sa bahay dahil may project daw silang gagawin ng kanyang mga schoolmate. Kaya kahit na mahirap sumakay, ay pilit ako na umuwi dahil mag-isa lang sa bahay si Mrs. Kahit nabaha ang kalsada na nilalakaran ko. Nakarating ako ng bahay, siguro mga 1:00 na ng madaling araw. Pero nang papasok na ako sa bahay at buksan ko ng aking susi ang pinto, hindi ito nabuksan. Kumatok ako at tinawag ng aking asawa. Pero dahil sa lakas ng ulan, hindi siguro niya marinig ang aking boses. Kaya naisipan ko sa may likod ng bahay namin dumaan. Inakyat ko ang mababang bakod namin para makadaan doon. Pero nang malapit na ako sa pinto, may narinig ako na usapan ng mga tao. Jackpot tayo dito. Mukhang may pera ditong malaki, sabi ng isang lalaki. Hindi lang yon, mas jackpot tayo doon sa babae. Ang ganda, ang puti, wala kang itatapon, sabi pa ng isang lalaki. Kinabahan naman ako ng gusto. Mukhang pinasok ng akatbahay ang bahay namin. Ang misis ko, baka sakta nila. Kaya pilit ko na sinisilip sa may bintana at bala ko sana nabasagin ang salamin. Pero nanlaki ang mga mata ko sa nakita ko sa loob. May 4 na lalaki at yung 2 ang laki ng katawan. Yung isa may dalang isang mahabang armas. Napaisip ako, paano ako lalaban sa 4 na ito? Ang misis ko naman ay nakaupo sa sopa at tila kinakausap ng isang lalaki. Kunin ninyo ang lahat ng mapapakinabangan. Lahat pwede nyong gawin. Huwag lang ninyo akong sasaktan, sabi ng misis ko. Hindi ka masasaktan dahil dadaling ka namin sa langit, sabi ng isang lalaki at agad na hinablot ang damit ng asawa ko. Hindi naman makasigaw si misis sa takot na nakita ko na napalood na lang ito at sabay-sabay na lumapit ang 3 lalaki sa asawa ko. Tila ba isang ritmo ng sayaw ang galaw nila. Si misis na kanina ay nakita ko na natatakot, ngayon ay abala ang 2 kamay at bibig sa mga magnanakaw. Tila ba wala sa sarili ang asawa ko at para itong alipin na sunod-sunuran sa mga sinasabi ng mga lalaki. Hindi naman ako makakilos sa aking pinagtataguan dahil ang isang lalaki na may dalang armas ay palakad-lakad at tila nag-aabang kung sino ang darating. Halos mabingi naman ang aking tenga sa aking mga sumunod na narinig dahil boses ni Mrs. ang nangingibabaw. Ang tila ba mapupugtong hininga nito sa bawat galaw ng isang lalaki
may kalakihan ng katawan. Halos mapuno ng luha ang mga mata ko sa aking nakita. Salit-salita ng apat sa aking magandang asawa. Habang yung misis ko naman ay tuloy-tuloy na nagpapaubaya sa bawat naisin ng mga lalaki. Ngalay na ako sa aking pinagtataguan at namamanid na ang aking binti. Pero si misis ay tila hindi papagod. Samantalang ang tatlong magnanakaw ay nakaupo na sa sopa at nagpapahinga. Subalit ang isa ay patuloy pa sa pag-utos kay misis. Maya-maya, bigla na lang nagsalita ang isang lalaki na parang pinuno nila. Mag-uumaga na, tara na. Ikaw, ayoko malaman kung mabalitaan ang mga ito, sabi ng isang lalaki kay misis na nakaharap sa kanyang muka. Si misis naman ay tila tumangulang at tanda na pagsang-ayon sa lalaki. Bago umalis ang lalaki, dilampot pa nito ang cellphone ni misis at laptop na madalas niyang panuoran. Walang saplot na naiwan si misis na nakahiga sa sopa. Narinig ko na lang ang pagharurot ng isang sasakyan na maaaring lulan ang mga lalaki. Dali-dali naman akong tumayo at binuksan ang pinto, pero nilakpala ng mga lalaki, kaya kumatok ako ng malakas. Hindi nagtagal, binuksan ni misis ang pinto. Pagbukas nito, nakita ko na maayos ang suot ni misis. Kita ko rin sa mga mata nito ang pagod. Agad ko na niyakap si misis, hindi ako makapagsalita. Tinaplos-taplos ko na lang ang likod nito. Okay lang ako, kaya ko, mahinang sabi ni misis. Napatingin naman ako sa mukha niya. At habang nakatitig, nagsalita si misis. Salamat ha, tinupad mo ang gusto ko. Sabay yakap ni misis sa akin. Hindi naman na ako sumagot. Agad na kaming pumasok sa kwarto. At ako ay nagpalit na ng damit dahil sa pagkakalusong ko sa baha kanina. Si misis naman, nakita ko na nakahiga na sa kama namin at tila sarap na sarap sa pagkakatulog. Napailing na lang ako at sabay na lumabas ng kwarto. Nagligpit na lang ako ng mga kalat ng mga magnanakaw kanina. Oh, gising ka na pala. Napasarap ang tulog ko. Tanghali na pala. Biglang yakap ni misis sa akin habang nagluluto ako sa kusina. Salamat ulit ha, sabi ni misis sa akin. Hindi ko man maintindihan ang sinasabi niya. Umuo na lang ako sa aking asawa. Simula nang mangyari yun, madalas masaya si misis at hindi ako inaaway. Doon ko rin napagtanto na akala siguro niya yung mga akyat bahay na pumasok sa amin ay mga tao na kinausap ko para matupad ang kanyang matagal ng pantasya. Pero nagpapasalamat pa rin ako dahil hindi siya sinaktan at nagkataon din na wala sa bahay ang hipag ko dahil kung sakaling nandun si Ella, baka napahamak din ito at naging alipin ng mga akyat bahay. Sa kabilang banda, okay na rin yung nangyari. At least, si Ella ay nakaligtas din sa mga gusto ng ate niya at ako ay hindi rin nakagawa ng kasalanan. Pero hanggang kailan kaya ito? Paano kung hilingin ulit ni misis na maulit yon? Ano kaya ang sasabihin ko? Paano kung ipilit din sa akin ni Ella ang sinasabi niya sa akin? Lalo na madalas itong napapansin na parang si ate niya madalas ang nasusunod sa amin. Parang ako ay sunod-sunura lang sa kanya. Nakikita ko na naawa sa akin si Ella. Paano kung mahulog ang loob ko sa aking hipag? Ano ang gagawin ko?